I'm Father Joey Falier from the Diocese of Lucena. Nakasign po ako sa Kamay ni Jesus Healing Church sa Lokban, Quezon. At kasama po ako rito sa Focus sa Participants dito po sa National Congress of the Clergy. Napakaganda po ng retreat na ito na magkasama-sama yung 5,000 at 500 mahigit na mga pare na sama-samang kumakain, sama-samang nagdarasal, nagmimisa, at ngayon nga, ginaganap yung kumpisalan at mararamdaman mo na hindi ka nagsosolo. Napakasarap ng pakiramdam na kasama mo yung kapwa pare. You're journeying together at dito namin nakikita ang kaisahan ng simbahan. It is an opportunity for us to develop our camaraderie and brotherhood among our brother priests, not only from our diocese, kundi po nanggaling po sa iba't ibang dioceses. Nakakatuwa nga pong pagmasdan, may mga pari po kaming hindi nakikita ng 10 years, 15 years. Meron po akong example nga po, 20 years kong hindi nakita, naging pari pala. Seminarista pa kami na nagkita kami at ngayon pari na pala siya. Nakakatuwa po ang karanasan namin dito sa retreat na ito. At ang pinakang tema po ay na masasabi po namin very, very much relevant sa amin pong buhay bilang mga pare. At faithfulness of Christ, faithfulness of the priest. Ito isang hamon sa aming lahat kung paanong si Kristo'y tapat sa kanyang mga pangako. Kami rin ay maging tapat sa mga pangako nung kami ay naging pare. Hindi po madali ang magpakapare. Hindi ho madali ang maging pare. At ang pinakang mahirap po, yung pagsasabuhay ng pagiging pare. Pero ito pong araw na ito pong mga panahong ito, I believe, this is our Pentecost, the new Pentecost in the Catholic Church, most especially in the Church of the Philippines. At wala po itong ibang layunin, kundi mapatibay, mapatatag yung aming buhay bilang pare as a whole, as a congregation, as a general assembly. At damang-dama po namin ang presensya ng Diyos. Napakaganda po ng mga topic na tinatalakay. Very basic po. At ito ay tumutungkol sa pagdating ng banal na Espiritu. Kung paano namin naranasan ang banal na Espiritu. Si Father Cantalamessa po ay napakamabisang instrumento ng pagpapalaganap ng mabuting balita, lalo tigit sa kapwa namin pare. Dito namin nakita na talagang ang lahat pa lang ito, ang banal na Espiritu ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos na ibinuhos ni Kristo na nararanasan namin. Kaya kung meron kaming ibabahagi sa tao, walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. At kaya lumalapit sa amin ang mga tao dahil gusto nilang maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. At ang banal na Espiritong ito ang magbibigay sa amin ng lakas, ng kapangyarihan. He was depicted by Father Cantalamessa as a great supporter, a defender, somebody who will assist us in our journey as a priest. Somebody who will lead us from our personal chaos into a harmonious life na makita namin na ang nagpapabago at nagbibigay sa amin ng kapangyarihan ay walang iba kundi ang lakas at kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ngayong araw na ito ay tinalakay naman niya ang tungkol sa conversion and renewal na kaming mga pare ay tinatawagan, we are being called to a perennial experience of the Holy Spirit, or so to say, the perennial Pentecost. Na sana nga maramdaman namin na kung kami man ay nagmimisa, kung kami man ay gumagawa ng aming tungkulin bilang mga pare, ito ay in persona Christi, in the person of Jesus Christ, under the power of the Holy Spirit. Kaya nararamdaman namin ngayon ang inspirasyon. Maganda po yung mga ginagawang mga programa na may mga sharing portion. Dito po yung pagkakataon namin na ibabahagi namin
hindi lang yung aming mga accomplishments, kundi yung aming mga sugat. Kasi bilang pare sa aming paglalakbay, marami po sa amin ay sugatan at nangangailangan din ng kagalingan. Just listening to a brother priest talking about his wounds, talking about his ministry is a great inspiration for all of us. Para rin kami ay lumago sa aming pagkakakilala. Ito pala yung spiritual communion na tinatawag. Kasi binanggit din kanina ni Father Cantalamessa tungkol sa kahalagahan ng misa. 3 bahagi ang binahagi niya sa amin. Una yung kahalagahan ng Liturgy of the Word. Pangalawa yung consecration of Liturgy of the Eucharist. And then pangatlo yung communion. At ito palang lahat ng ito ay maipakilala namin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng misa. Walang iba ang gagawin namin, kundi isa ngayon namin yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao. At Liturgy of the Word, makita ng mga tao at maramdaman nila na buhay ang salita ng Diyos to make the Word of God very relevant in the experience of so many people. To become alive in their life. Yung pala yung mission namin, na yung salita ng Diyos ay mag-ugat, hindi lang sa aming salita, kung hindi sa aming pagsasabuhay nito. Pangalawa, yung Liturgy of the Eucharist. Doon sa consecration, yung pag-aalay pala, habang tinataas pala yung this is my body, this is my blood. Ito pala ay, ang mission namin ay kami ay mga kinatawan lang ng Panginoon. The main celebrant is Jesus Christ Himself, and we are just representatives of the presence of the Lord. At habang iniaalay namin yung pag-aalay ni Kristo, isinasagayon namin yung gawang pagliligtas. We do not just commemorate, or it is not just a memorial of His passion, but this is our presentualization, actualization of the sacrifice of Christ made on the cross. Kaya sa tuwing namin itataas pala yung katawan ni Kristo, this is my body. Kaysa ni Kristo, iniaalay namin ang aming sarili. According to Father Cantalamessa, this could be our opening when we say, this is my body. It could mean this is my precious time na binibigay ko sa mga tao. It could mean also, this is my precious resources that I'm willing to give to the people. At dun sa bandang huli, yun communion. We can be spiritually united with the Lord. Na yung palang naganap sa Kalbaryo, yung paghihirap ni Kristo, ay naging paghihirap namin. O kaya, in vice versa, our sufferings, our humanity can become the actualization of the humanity of Jesus Christ. Ito palang mga paghihirap namin ay pwedeng maging kaisa sa paghihirap ng Panginoon. Kaya ito ang hamon sa amin. We become Eucharistic people. Always going back to the Father, always ready to be broken, to be like bread, broken into pieces. Sa bandang huli, ngayong katatapos lang ng aming penitential service, binigyan niyang diin ang pangangailangan ng pare para sa pagpapanibago. Nagkakasala rin kami, nangangailangan kami ng tulong ng Diyos, pero nagsisimula yan first in the acknowledgement of our sinfulness, and then our decision to change our life, and then confession, the absolution. At hindi magsisimula ang pagpapanibago kung wala kaming gagawing desisyon ngayon. What is crucial in the conversion process is our readiness to start today to renew our life. Napakaganda pong pagkakataon ito para kami ay makapagpanibago ng aming mga ipinangako nang kami ay ordinahan bilang pare. Ito rin ay pagkakataon para kami ay magkaisa sa aming pagdarasal, sa aming pagsasakripisyo, sa aming lalo tigit pag-aalay ng sama-samang Santa Misa. Nararamdaman ko po personally na ito ang panibagong Pentecostes sa buhay ng Inang Simbahan dito po sa ating